would hinder us or Satan could use, such as our mobile phones, our gadgets, di ba? Malay mo, di ba? Biglang nag-ring, ting, ting, di ba? Tapos ma-distract tayo, di ba? Tapos anong tumawag na yun, di ba? So, or may message si ate or si kuya, di ba? So, let's silence it, put it away, put it in your bag, para hindi tayo ma-disturb. As well, note po kung if it's not necessary for you to go out, di ba? Unless talagang, example, nagdugo yung ilong mo, di ba? Or yung pinipigilan mo ay lalabas na. So, I mean, if your bowels, ibig sabihin yung, naiihi ka na talagang sobra, di ba? Pagpaalam lang po kayo sa one of our elders or kay Brother Elijah. Para, So, yun po, let's keep our focus into the listening of God's Word, or the Word of the King. Let us call our speaker this evening, Preacher Benji Serapion. Amen. Good evening po sa bawat isa. Good evening po. Okay po, tayo po ay mag-aaral na ng salita ng Diyos. Handa na po ba kayo? Amen. Person. Amen. Sige po, buksan po natin ang ating mga Bible in the book of Luke. Luke chapter 19. So supposed to be dapat 1 to 10 yung ipipreach ko ngayon. So nagkaroon ng miscommunication. So hindi ko nakita yung last update. So so pag-aaralan po natin ngayon is Luke chapter 19 verse 11 up to verse 27. Luke chapter 19 verse 11 up to verse 27. Makisuyo po sa mga bisita po natin. Pakisharean po sila. Kung nandiyan na po kayo lahat, say aloud, amen. Verse po? 11 up to 27 po. Andiyan na po kayo, say aloud, amen. Amen. So ako na lamang po yung magbabasa. Sundan nyo na lang po sa inyong mga mata na po. So Luke chapter 19 verse 11. And as they heard these things, he added and spake a parable, because he was nigh to Jerusalem, and because they thought that the kingdom of God should immediately appear. He said, therefore, a certain nobleman went into a far country to receive for himself a kingdom and to return, and he called his 10 servants and delivered them 10 pounds. And said unto them, occupy till I come. Verse 14, but his citizen hated him, and sent a messenger after him, saying, we will not have this man to reign over us. And it came to pass that when he was returned, having received the kingdom, then he commanded these 10 servants to be called unto him, to whom he had given the money, that he might know how much every man had gained by trading. Verse 16, then came the first, saying, Lord, thy pound hath gained 10 pounds. And he said unto him, well, thou good servant, because thou hast been faithful in very little, have thou authority over 10 cities. And the second came, saying, Lord, thy pound hath gained 5 pounds. And he said likewise to him, be thou also over 5 cities. Verse 20, and another came, saying, Lord, behold, here is thy pound, which I have kept laid up in a napkin. For I feared thee, because thou art an austere man, thou takest up that thou laidest not down, and reapest that thou didst not sow. And he said unto him, out of thy mouth will I judge thee, thou wicked servant. Thou knewest that I was an austere man, taking up that I laid not down, and reaping that I did not sow. Therefore then gavest not thou my money into the bank, that at my coming I might have required my own with usury. And he said unto them that stood by, take from him the pound, and give it to him that hath 10 pounds. 25, and they said unto him, Lord, he hath 10 pounds. For I say unto you,
that unto everyone which hath shall be given, and from him that hath not, even that he hath shall be taken away from him. Verse 27, but those mine enemies, which would not that I should reign over them, bring hither and slay them before me. So tayo po muna ay manalangin, tayo po pumikit. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, salamat pong muli sa oras na ito na inyo pong pinagkaloob sa amin upang makapag-aaral po ng inyong salita. Amin pong panalangin, pagpalain niyo po ang inyong salita na mahayag at ito po ay maunawaan namin, maintindihan po namin at ito po ay tumanim sa aming mga puso at ito po ay lumago ang aming mga pananampalataya at pagkilala po sa inyo po, Panginoon. At nawa kayo po ang makita, kayo lamang po ang madakila, kayo po ay mataas, itago niyo po ako sa inyong likuran, kayo po mapasalamatan, Panginoon, patawad po sa aming mga kasalanan. In Jesus' name we pray, Amen, Amen. Person. So ito pong pag-aaralan natin, dito po sa Luke chapter 19, verse 11 to 27, ito po ay patungkol sa parable, ano po? O isang parabola o talinhaga na ginagamit po ng Panginoon sa pagtuturo patungkol po sa kaharian ng Diyos, no? Ang parable po ay ginagamit ng Panginoon patungkol sa pagtuturo patungkol sa kaharian ng Diyos, no po? At ito pong pag-aaralan natin, which is the parable of pounds or minas, na po. The parable of pound or minas, na po. At ang theme naman po nito ng ating pag-aaralan, no, God expect, no, His servants to be faithful and productive while waiting for His return. Amen? Naunawaan niyo po. O sa Tagalog, inaasahan ng Diyos na maging tapat at masipag ang kanyang mga lingkod habang hinihintay ang kanyang pagbabalik. Amen. So dito po sa konteksto ng ating pag-aaralan, from verse 1 after verse 10, ito dapat yung ito dapat yung text ko, kaso yun nga, hindi ko agad nakita. So salamat kay Preacher Andre, pinayagan naman ako na ituloy na po. So from verse 1 to verse 10, mababasa po natin dito na si Jesus Christ kasama po yung kanyang mga disipulo, sila po ay papunta ng Jerusalem. No? At habang sila po ay papunta ng Jerusalem, sila po ay dumaan sa lugar ng Jericho. No? At nung sila po ay papalapit na po doon, meron pong mga tao na nag-aabang sa kanilang pagdating. Ano po? At merong isang tao doon na tax collector, no, na which is si Zacchaeus. Ano po? At gusto niyang makita, sino ba tong Jesus Christ na ito? Sino ba itong paparating na to? Pero dahil po sa dami ng tao, no, hindi niya po makita kasi maliit si Zacchaeus. Parang kasing liit ko. Buti na lang, hindi naman buti na lang, no. So, maliit po si Zacchaeus. Actually, maliit talaga siya, no. Baka mas maliit pa sa akin, no po. At yung mga tao, matatangkad at hindi niya makita sino ba yung si Jesus Christ na yan. So, nagganyan siya. So, dahil hindi niya po makita, ang ginawa niya, umakyat siya sa puno. And then after pag-akyat niya sa puno, tinawag po siya ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa kanya, Zacchaeus, bilisan mo dyan, bumaba ka. Sabi niya, at pupunta ako sa tahanan mo. Amen? Andiyan pa po kayo? No? At sabi po ng Panginoon, agad-agad pong bumaba si Zacchaeus. No? At joyfully, no, masaya po siyang tinanggapan ng Panginoon. At pumunta po sila sa kanilang tahanan. Amen? And mababasa natin dito in verse 8, no? Balik tayo ng verse 8 muna. And Zacchaeus stood and said unto the Lord, nung nandun na po sila sa kanilang tahanan, ano po? Tahanan ni Zacchaeus. Behold, Lord, the half of my goods. So nagkukwento po dito si Zacchaeus patungkol sa kanyang mga ginagawa. Sabi niya, Lord, behold, sabi niya dito, the half of my goods I have given to the poor. And if I have taken anything from any man by false accusation, I restore him fourfold.
So meaning, sinasabi niya na kung may mali man akong akusasyon na ginawa sa tao, na kinuha sa kanya, ibinabalik ko ng 4 na beses pa. No po? At ang sabi po ng Panginoon dito in verse 9, and Jesus said unto him, kausap niya po si Zacchaeus, this day is salvation come to this house, for so much as he also is a son of Abraham. Meaning to say, si Zacchaeus po ay kabilang sa children of Israel. Isa rin po siyang Israelita. No? At kung mababasa po natin dito, in verse 10, sabi po ng Panginoon dito, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Napunta ang anak ng tao, which is si Jesus Christ po yung tinutukoy dito, para hanapin ang mga naliligaw. Naunawaan niyo po? At kabilang po doon si Zacchaeus. At kabilang na din po yung mga taong nakaharang doon sa kanya. No? At ito pong lugar ng Jericho, no, nung time po na ito po is sila po ay na-conquer ng Roman Empire. Pinamumunuan po sila ng Roman government. No? At nung time po na ito, nung dumating si Jesus Christ sa lugar ng Jericho, inaakala nila dahil itong mga taong ito is kabilang sa children of Israel, sila ay umaasa sa paparating na Misaya. At akala nila itong taong ito, si Jesus Christ, ang magpapalaya sa kanila sa paghahari ng Roman government sa kanila. Amen. At maghahari sa kanila literal, no? At mapapansin po natin dito na itinama ng Panginoon yung kanilang maling pag-iisip dito. Amen? No, sabi po dito in verse 11, buksan niyo po yung inyong mga Bible, no? Sabi dito, and as they heard, ito po yung mga taong naan doon bukod kay Zacchaeus, no? And as they heard these things, he added, spake a parable, because he was nigh to Jerusalem, and because they thought, tingnan po etong mga taong to, iniisip nila, no, they thought that the kingdom of God should immediately appear. Iniisip ng mga tao na ito na yung kaharian ng Diyos na yung time na yun ay maghahari na ang Panginoong Hesus sa kanila. No, iniisip nila na papalayain na sila sa pagsakop ng mga Romano sa kanila. No, sa paghahari ng Roman government sa kanila. No? At makikita natin dito na itinama ng Panginoon yung kanilang maling pag-iisip sa pamamagitan ng paggamit ng Panginoon ng parable patungkol sa kaharian ng Diyos. Amen? At itong parable na po na ito, this parable o talinhaga, ang sinasaad po nito o ni Jesus, no, ang pinapatukuyan niya hindi lamang patungkol sa salapi, no? Hindi lamang ito patungkol sa salapi, bukod dito ay meron siyang tinuturo o pinapatukuyan mula sa Diyos na merong ipinagkaloob o ipinagkatiwala sa bawat isa sa atin upang gamitin natin habang tayo ay nag-aantay sa pagbabalik ng Panginoon. Amen? No. Sabi po dyan in verse 12, he said therefore, no? Punta po kayo in verse 12. Sabi po dito in verse 12, he said therefore, a certain nobleman went into a far country to receive for himself a kingdom and return. Sabi po ng Panginoon, merong isang nobleman na aalis at lalayo para tanggapin yung kanyang kaharian. At pagkatapos, siya ay babalik. Amen? Yung nobleman po dito, pinapatukuyan po dito o kumakatawan kay Hesukristo. No? Nung siya po ay umakyat sa langit after the crucifix, kanyang pagpako sa krus. Kumakatawan po ito kay Jesus Christ, itong nobleman na ito. Sabi po dito, went into a far country to receive for himself a kingdom and return. No? This refers to doon po sa pag-akyat ng Panginoong Jesucristo sa langit para tanggapin yung kanyang kaharian. So mababasa natin yan in Matthew chapter 28 verse 18. Buksan niyo po.
Matthew chapter 28 verse 18, after po ito nang mapako na ang Panginoon sa Kristo, nung siya po ay namatay, inilibing, nabuhay namang muli, ano po, at siya ay bumalik po dito at kinatagpo yung kanyang mga disipulo, ang sabi niya po dito, all power is given unto me in heaven and in earth. Amen? Ibig sabihin, natanggap niya na yung kanyang paghahari. Amen? No, this talks about His second coming naman after. Amen? And then in verse 13, makikita po natin dito, mababasa natin, sabi ng Panginoon, He called His 10 servants, yung nobleman na ito. Tinawag niya yung kanyang 10 mga lingkod and delivered them 10 pounds. No, 10 lingkod, tinawag niya, ibinigay niya yung 10 pounds. So, tig-1 pounds bawat isa. Amen? And said unto them, tingnan niyo po ito sinabi ng Panginoon, and said unto them, occupy till I come. Meron pong command ang Panginoon dito sa mga servant o sa kanyang mga lingkod. O itong nobleman na ito, no? Occupy till I come. Amen? Occupy means gamitin sa pagtatrabaho hanggang siya ay bumalik. Amen? Sabi niya dito, occupy, gamitin mo, no? Gamitin upang maglingkod ng tapat hanggang ako ay bumalik, pagyamanin, paluguin, no? Sabi ng Panginoon in verse 13. And in verse 14, sabi po dito, and it came to pass that when He was returned, ito na po, bumalik na, ito po yung pumapatukoy sa muling pagbabalik ng Hesukristo. Amen? At ito po yung ating inaantay, yung muling pagbalik ni Hesukristo. Amen? Sabi po dito, but His citizen hated Him and sent a messenger after Him, saying, we will not have this man to reign over us. Amen. Etong mga citizen po nito ay pinapatukuyan, ito po yung mga children of Israel na nag-reject sa Kanya. Amen. Buksan niyo po in John chapter 1 verse 11. John chapter 1 verse 11. Ano po ba ang sabi diyan? Ba't ako sinisip? John 1:11. John chapter 1 verse 11. Sabi po diyan, He came unto His own, and His own received Him not. Meaning to say, dumating po siya dito sa mundong ito para sa children of Israel. Ngunit ito po mga taong ito ay nireject siya, hindi po siya kinilala. Amen? Ito po yung sinasabi dito sa verse 14. And in verse 15, and it came to pass that when He was returned, nung siya na po ay bumalik, na po, having received the kingdom, then He commanded this 10 servant to call unto Him. So, nung sinasabi po dito na itong nobleman na ito ay bumalik na, nung natanggap niya na yung kanyang kaharian, tinanggap niya yung 10 servants na ito. No? At ito pong 10 servants na ito, naglalarawan ng kanyang mga disipulo. O sa atin, sa mga mananampalataya. Sa mga believers, ano po, naglalarawan po ito sa mga mananampalataya. And sabi po dito in verse 15, He commanded the 10 servants to come unto Him, no? To whom He had given the money, that He might know how much every man had gained by trading. So eto na, inaalam niyo na kung sino yung nagbunga ng kanyang pinagkatiwala dito sa kanyang mga lingkod. Amen. And in verse 16, sabi dito, Then came the first saying, Lord, thy pound hath gained 10 pounds. Tingnan niyo po mga kapatid, mapapansin niyo po dito, sabi po nitong first servants, ano po sabi niya? Thy pound. Hindi niya sinasabing my pound. Meaning to say, yung iyong salapi o yung iyong pera.
So, nire-recognize niya o sinasabi niya sa sarili niya na hindi ko ito pag-aari, Lord. Yung pag-aari mo na pinagkatiwala mo sa akin ay eto na po, nagbunga ng 10. Amen? Nakita niyo po? No, gain 10 pounds. So, naging 11 pounds na. So, 10 plus 1, no? Naging 11. At ang sabi ng Panginoon, and He said unto him, well, thou good servants, because thou hast been faithful in very little, have thou authority over, ilan po yung binigay sa kanya? 10 cities. Dahil itong first servant na ito, sa napakaliit na bagay, siya ay mapapagkatiwalaan at ito ay kanyang napalago. Ano po? Ito po ay, siya po ay pinagpala pa ng Panginoon ng 10. Panibag, another 10. Amen? No. And in verse 18, the second came, saying, Lord, thy pound hath gained 5 pounds. So yung pangalawa naman, nagbunga o lumago yung kanyang ipinagkatiwala ng 5. Naman, ano po? And he said likewise, sinabi ng nobleman, ganun din katulad sa sinabi sa una. No? Well, ano po yung sinabi sa una? Well, thou good servant. Amen? Because likewise to him, be thou also over 5 cities. Amen. At meron naman po dito yung pangatlo. In verse 20, and another came, saying, Lord, behold, here is thy pound. Ito yung pera mo, which I have kept, na aking itinabi, laid up in napkin, itinago ko sa panyo, for I feared thee, because thou art an austere man. Natatakot ako sa iyo kasi isa kang mahigpit na tao. Amen. Isa kang istriktong tao. Kaya natatakot akong mawala ito, kaya itinabi ko lang. Amen. No. Thou takest up, thou laidest not down, and reapest that thou didst not sow. Kinukuha mo yung hindi mo naman itinanim. No? In verse 20, sabi po dyan, because thou art austere man, sabi po nitong pangatlong servant na ito, thou takest up, thou laidest not down, and reapest that thou didst not sow. No? Sabi po dito, literal na meaning, kinukuha o kumukuha ka ng hindi mo ibinigay. At umaani ka ng hindi mo itinanim. Nakita niyo po mga kapatid, meron po siyang maling pag-iisip sa nobleman. Amen? Hindi niya naiisip kung sino yung nagbigay sa kanya nitong pound na ito para pagyamanin niya. Amen? No? Meaning po dito, ini-expect ng Panginoon. Hindi siya basta kumukuha lang. Nag-e-expect siya na magbunga yung kanyang itinanim o ipinagkatiwala sa bawat servant niya. Amen? No? In verse 22, sabi po dito, He said unto him, out of thy mouth will I judge thee. Sa iyong bibig, huhusgahan kita. Sa iyong salitang mga binanggit. Thou wicked servant. No? Bakit po sinabi dito ng nobleman na wicked? Dahil siya ba ay masama? No? In verse 22 po ano? Thou wicked servant. Wicked, ibig sabihin, hindi dahil magnanakaw siya. Amen? Kundi, ibig sabihin, hindi niya sinunod ang command ng Panginoon. Anong sabi po ng Panginoon? Occupy this till I come. Ano po ginawa nitong third servant? Wala po siyang ginawa. Amen? Ano pong ginawa niya? Itinago niya sa panyo. At inintay niyang dumating ang Panginoon na hindi ito nagbunga.
Amen? Amen. No? Natakot siya. Imbis na siya ay magtiwala sa Diyos at kumilos, gumawa habang naghihintay sa pagbabalik ng nobleman o ni Jesucristo, wala po siyang ginawa. Amen? No? At ito pong pounds na ito o minas na tinutukoy, ito po ay tumutukoy sa mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Amen. First, the gospel. The salvation that God given to us. No? Tayo po ay niligtas ng Panginoon. Namatay ang Panginoon, napako sa krus para po tayo ay maligtas sa ating mga kasalanan. Ang tanong, ito po ba ay nagbubunga sa atin? Amen? No? Hindi lamang po yan, no? Yung mga katotohanan na pantungkol sa salita ng Diyos na ating naririnig, natututunan, no? Napapag-aralan, ito ba ay nagbubunga sa atin? Una, sa ating sarili. Pangalawa, na ibabahagi natin sa kapwa-tao po natin. Amen? Pangatlo, panahon, oras na pinagkatiwala po sa atin ng Panginoon. Na imamanage po ba natin ng maayos ang ating panahon, oras, kakayahan, talento. Lahat po yan ay pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Amen? Spiritual na kaloob. No, may kanya-kanya po tayong spiritual gift na tinatawag. Nagagamit po ba natin ito habang tayo ay nag-aantay sa pagbabalik ng Panginoong Diyos? Amen? Opportunities, napakaraming opportunities na pwede tayong maglingkod sa Diyos. Ginagawa ba natin? Yung simpleng pag-attend nga lang, pag-upon, hirap na tayo minsan. Simpleng pakikinig. Amen? Opportunity yan na makapakinig tayo ng salita ng Diyos. No, binigay sa atin ng Panginoon. Huwag po nating sayangin. Amen? Responsibilities. Amen? O literal na salapi. No, pinagkalooban ka ng Panginoon ng salapi o yaman. Saan mo ito ginagamit? Amen? No? Yaman, bahay, sasakyan, o anumang bagay na meron ka na galing sa Diyos na kanyang kaloob. Ito ba ay nagagamit mo habang tayo ay nag-aantay sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo? Amen? Yung mga bagay na yun ay hindi yan sa atin. Ipinagkatiwala lamang po yan ng Diyos sa atin. Sabi nga po nito ng tatlong servant, ano po? Die pound. Hindi nila ilangkin na sa kanila. Amen? Sabi nila, die pound. Ang pag-aari mo, eto Lord. No? Amen? So lahat po tayo ay may pananagutan sa Diyos. Amen? Lahat po tayo ay may pananagutan sa Diyos. Lahat ay may ipinagkatiwala ang Diyos po sa atin. Hindi man pare-pareho ng resulta ang bawat isa, pero may inaasahang katapatan ang Diyos sa atin. Amen. Mina, ano yung sabihin ng mina? Kalagahan, stewardship, faithfulness. Amen. Katapatan, accountability. Amen. No, nandiyan pa po kayo. No. First point po natin, no. First point, King will return. Babalik muli ang hari o ang Diyos. Si Jesus ay muling babalik. No, verse 11 to 15. No, the truth na makikita po natin dito, the nobleman went to a far country, sabi po diyan, and received a kingdom and return. Ngayon, ano pong ginagawa natin habang tayo ay nag-aantay sa kanyang pagbabalik? No, ano yung dapat natin gawin? No, dapat po tayo ay mamuhay, no, dapat mamuhay ang bawat isa sa pananampalataya at handa at tapat habang hinihintay ang pagbabalik ni Jesucristo. Amen. Madali ba maging tapat? Hindi. Kasi bakit? Hindi naman tayo, sa sarili nga natin, hindi tayo maging tapat eh. Amen. Pero, we are trying. No? Sa tulong at biyaya ng Diyos. Sa sarili natin, hindi natin kaya. That's right. Hindi natin pwedeng pagkatiwalaan yung sarili natin. Hindi, kaya ko magtapat. Kasi ganito ako, ganyan ako. Hindi.
we are just boasting ourselves. Nagyayabang lang tayo. That's right. Nagagawa po natin maging tapat dahil sa biyaya at awa ng Diyos. Ngayon, ang sabi po dito, dapat habang tayo ay nag-aantay sa pagbabalik ng Diyos, mamuhay tayo ng may katapatan. At gamitin natin yung mga bagay na pinagkatiwala ng Diyos sa Kanyang gawain habang tayo nag-aantay sa Kanyang muling pagbalik. Amen? Pangalawa, eternal responsibilities to His servant. Verse 13 to 14. No? Ano yung katotohanan o truth na makikita po natin dito? Each servant received a manna and was commanded to occupy till He come. Lahat po tayo ay pinagkalooban ng Diyos. Amen? Ano po yung dapat natin gawin po dito sa mga pinagkaloob sa atin ng Diyos? God has given every believers abilities, opportunities, and responsibilities to use for His glory. Amen? Habang tayo po ay nag-aantay, gamitin po natin yung mga bagay na ito for His glory, not our own glory. Ay, si Preacher Albert, ang bait-bait, tinutulungan ako palagi. Amen? Walang problema magpasalamat. But we can say, welcome po, to God be all the glory. Amen. Dahil sa biyaya ng Diyos. Amen? No? Pangatlo, faithful service will be rewarded. Faithful service will be rewarded. Verse 15 to 19. No? Ano yung truth na makikita po natin dito? Balik po tayo sa text natin. No? Verse 15 to 19. Ang mga lingkod na tapat na gumagamit ng kanilang mina o pagpapala ay ginagantimpalaan ng mas malaking pamamahala. Kung kaya po natin magtapat sa maliit na bagay, tayo ay pagpapalain pa ng Diyos. Ngunit kung tayo ay naghahangad ng malaking bagay pero sa maliit hindi natin kaya maging tapat, paano naman tayo pagkakatiwalaan? Amen. Amen? Naunawaan niyo po. Amen. No? Pangatlo na ako, no? Ginagantimpalaan ng Diyos ang katapatan kahit sa maliit na bagay. Amen? Hindi mo pwedeng sabihin, hindi, maliit lang to. Hindi, mas doon nga minsan tumitingin ng Panginoon eh. No? Pang-apat, mga kapatid, fear. Ito po pansin niyo po yung pangatlong servant. Anong ginawa po niya? Siya po ay nagkaroon ng takot imbis magtiwala. Imbis sumunod sa command ng Panginoon. Pero ano po yung pinairal niyo? Pinairal niya takot at katamaran. No? Pang-apat, na points po natin, fear and laziness leads to lose. Ano ibig sabihin yan? Ang takot at katamaran ay nagbubunga ng kawalan. Ano po nangyari po sa kanya? Kinuha sa kanya yung 1 pound at ano po nangyari? Ibinigay pa doon sa mas marami pa. Kasi bakit? Mas mapapagkatiwalaan. Amen? Amen po? Amen. No? Itinago ng masamang lingkod o itong makasariling lingkod ang kanyang mina sa halip na gamitin ito ay binawi pa sa kanya. Imagine nyo mga kapatid, kapag meron kang isang bagay na hindi mo nagagamit ng tama, babawiin yan sa iyo. Maniwala po kayo. Ipinagkaloob yan sa atin ng Diyos para gamitin natin. Pero kung hindi natin ito nagagamit sa tama at sa mga walang kabuluhan lamang, one day babawiin po yan sa atin. Amen? At ipagkakatiwala sa iba na mas mapapagkatiwalaan. Amen? Amen. Hindi natin pwedeng sabihin na may talento ako. No. Binigay yan sa iyo ng Diyos, pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Huwag mo nang antayin, nabawiin yan sa iyo ng Diyos. Amen? Meron akong mga bagay na ganito. May yaman ako, may sasakyan, may bahay ako. Yan ay lahat ay galing sa Diyos. Amen? Na dapat una ay ipagpasalamat natin sa Panginoon. Amen? No, panglima, and last, ano po?
rejecting the king bring judgment. Amen. Verse 27. Ano po? Ano po sabi diyan in verse 27? Sabi ng Panginoon dito, those mine enemies. Sino po yung mga enemies na yon? Ito yung mga taong hindi tumatanggap sa Kanya o hindi tumanggap sa Kanya. Ano sabi dito in verse 14? Balik kayo. But his citizens hated him and sent a messenger after him, saying, eto po sabi po nila, we will not have this man to reign over us. Hindi nila tatanggapin ng Panginoong Hesukristo na maghari sa kanila. At marami sa panahon natin ngayon na hindi kumikilala sa Panginoong Hesukristo. Nakakalungkot mga kapatid. Ano po? At ang sabi po dito, rejecting the king brings judgment. Ano po yung judgment na yun? Balik kayo in verse 27. Sabi po dito, but those mine enemies which would not that I should reign over them. Ano po sabi? Tignan nyo po. Bring hither and slay them before me. Ano po mangyayari sa kanila? Sila po ay magkakandamatay. Yung mga taong hindi tumatanggap at kumikilala sa Panginoong Hesukristo ay mamamatay sa apoy ng impyerno at magdurusa. Amen? Ito po yung katotohanan. Amen? Nagagaling sa salita ng Diyos. The enemies who reject the nobleman were judged, o ang mga tumanggi sa hari ay hinatulan o hahatulan. Amen? So bawat tao ay kailangan pumili, no? Binigyan po tayo ng, hindi po tayo ginawang robot ng Diyos. Binigyan tayo ng sariling kanya-kanyang pag-iisip. Freedom to choose kung anong pipiliin natin at papaniwalaan natin. Amen? At may ginagamit po ang Panginoon para ipanawa sa atin ang katotohanan. Amen? The thing is, anong pipiliin natin? Tayo ay maniniwala at sasampalataya o magbabaliwala lang. Amen? No, bawat tao ay kailangan pumili kung tatanggapin o tatanggihan si Kristo bilang hari. Amen? No? Para po sa ating conclusion mga kapatid, the parable of the nobleman, ang tinuturo po dito, no, yung kanyang pag-alis at muling pagbabalik, ano po. At habang tayo ay nag-aantay sa kanyang pagbabalik, amen po, believers o sa mga mananampalataya, tayo dapat po ay maging matapat, faithful to use everything that God has entrusted us. Sa mga bagay na pinagkatiwala niya sa bawat isa po sa atin. No? Faithfulness brings reward. Ang katapatan ay may reward po yan. No? But unfaithfulness o ang hindi pagiging matapat and rejecting or rejections bring loss and judgment. Amen? Yun lamang po. To God be the glory. Tayo po ay manalangin. Dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po sa inyong salita na amin napag-aralan in Luke chapter 19 verse 11 to 20 na dito po itinuturo po ninyo yung inyong pag-akyat sa langit at muli nyo pong pagbabalik na kami po dapat habang kami po ay nag-aantay sa muli nyo pong pagbalik, kami po ay maging tapat sa mga bagay na ipinagkatiwala nyo po sa amin at patuloy kumilos, gumawa at pagyamanin ang mga bagay na inyo pong ipinagkatiwala po sa bawat isa po sa amin. Nawa Panginoon, pagpalain niyo po ang inyong salita na nahayag at ito po ay mangusap sa bawat isa po sa amin, magkaroon ng kaunawaan at magkaroon ng matibay na relasyon at pagkilala po sa inyo
at lumago ang bawat isa po sa amin sa aming pananampalataya, Panginoon. Patawad po sa aming mga kasalanan at lahat po ng papuri at pasasalamat, pinabalik po namin sa inyo. In Jesus' name we pray, Amen. Okay, so ano ba yung bagay na pinagkatiwala sa inyo? Lahat tayo pinagkatiwalaan lang, or we use sometimes the word rights. Rights. We don't have rights. I don't have rights. Everything that I have is just only privilege to God, and it's just entrusted to me. My wife entrusted to me. My 2 sons entrusted to me. I am just a steward. Right. Amen. Okay, the gospel we have heard, that is just entrusted to you. If you are a believer and you heard the gospel, if you heard the gospel, we heard the gospel, and if we ignore it, then we will account it to God. Hindi mo pinagyaman yung gospel na narinig mo. Kasi doon sa 3 category, yung 10 pounds and 5 pounds and 1 pounds, okay, hindi ano yon. May category ng mayroong faithful, mayroong hindi faithful. Those unfaithful, pagpapatunay yun na hindi talaga sila totoong tumanggap ng salita. Kasi assuming, kaya papasok siya ngayon sa judgment. Nag-assume siya. Kaya napakahirap yung assuming, napakahirap mabuhay ng ng uncertain. Akala mo lang yun. Nag-assume ka lang na dahil mabait ka, pupunta ka sa langit. No. Hindi ka baitan ng pagpunta ng langit. Ang pagpunta ng langit is the gospel of the Lord Jesus Christ that you have heard. So, kailangan natin sumampalataya sa Diyos. That is the way going to heaven. Not attending church. Kahit naman mag-attend ka lagi ng church, kung hindi ka naman sumasampalataya sa Diyos, it's nothing. Diba? What is the use? So again, all of us here in this room, lahat tayo katiwala lang. Again, you heard the gospel in your ears. I don't know when. That gospel must be shows and demonstrated in your life. Nakikita. Okay, by following the Lord. Okay, thank you very much, Preacher Benji, for the preaching of the word. And we are now call our song leader to sing one more hymns, and then we will have a closing prayer. And I do hope kung meron kayong mga prayer requests later, we will pray for it. Let's call our song leader. So please turn your Bibles to 1 Timothy chapter 1, verse 17. So we'll be singing scripture. Kanina, we have sung things about yung mga instructions sa atin. Let's stand up as we sing this. We have sung hymns that instruct us. But as we end the service, let's praise the Lord. Sabi nga ni St. Paul, 1 Timothy chapter 1, verse 17. And sabi ni St. Paul dyan, verse 12, yung context niyan is he's praising the Lord dahil Jesus counted him faithful, putting him to the ministry. So ganun din po nawa sa atin, and katulad niyan sinabi niya, he obtained mercy that in him first Jesus Christ would show forth all long suffering, being a pattern, bringing people which should hereafter believe on him to life everlasting. So para nagiging pattern, magdala pa ng mga souls through his life, di ba? Nagiging pattern siya para magdala pa ng mga souls or kay Jesus Christ. So we'll sing it 3 times. I'll sing it first 1 time para sa mga hindi nakakaalam nito. Sa mga nakakaalam, you could join me in the first singing of this, and then we'll sing it
2 more times after that. So, i-repeat po yung be honor and glory forever and ever. Amen. Amen. Be honor and glory forever and ever. Amen. So, awitin ko muna. Now, please play the D chord. So, ready, sing. Sa mga nakakalam po, ready, sing. Now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. Amen. Be honor and glory forever and ever. Amen. Let's sing it 2 more times. Now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. Amen. Be honor and glory forever and ever. Amen. One more time. Now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. Amen. Be honor and glory forever and ever. Amen. Let's pray. Meron bang an urgent prayer request here? Safety po ng ACDC ng blinders. Safety? Safety. Saan ba yung ACBC? Plum liners. Okay. Saan sila, batch safety? Magte-travel ba sila? Camp. Sa Mexico. Oh, sa Mexico. Sa Mexico. Alright. Okay. Who else? Any urgent prayer requests here? Salary namin kasi ngayon hindi pa. Salary. Okay. Sabi last week pero hindi dumating. Sabi next week daw. Salary. Brother Benji. Anyone? So yung sa Kuwait namin, kasi di ba ang visa ko kasi, end na siya ng November 11. So ang pinaka niya talaga is May 11 lang. Pero may visa na po ako eh. Na walang abiryang mangyari doon sa pagka nag-check-in na kami baka sabihin, or less than 6 months na yung Ba't si Sercos wala nang nakalabas pa rin ng bansa? Hindi po, ano po yung sa amin eh, yung sa Kuwait po kasi, Sa Kuwait. baka may yung airline, yung kung Emirates sana yun, walang problema eh. Eh kasi ang airline, nandiyan sila minsan, depende sa airline. Eh, depende sa Emirates kasi dati, pasok ka lang ng passport, okay na eh. Yun yung reference po nila eh. Okay. Sila po kasi, so walang maging aberya sa 23. Anyone? Sila lang ang Okay, if there's none, let's bow down our heads. Let's go to God and pray. Father, we thank you very much for sustaining grace you have bestowed unto us. We praise you, Father, that because you are a loving, compassionate, gracious, and merciful God to His creation. Despite of our shortcomings, despite of our sins and wrongs we have made in the past or even in the present time, we are failed, you are still faithful to us, O Lord. In that, may you receive the praises and honor of Father in our lips. And we pray that your name is glorified in our midst sa lahat ng ginawa po namin sa araw na ito. O Father, also we're asking for the forgiveness of our sins. And we pray for all the words that we have heard simula kaninang umaga up to this moment, na mag-inculcate sa puso at isip po namin at maging instrumento to face the new or to face a new challenges in the coming days, Panginoon Diyos, na
magagamit po namin, maipapakita po namin na kayo ay patuloy na gumagawa sa buhay po namin at na kayo ay Diyos na makapangyarihan sa buhay po namin, na nakikita sa buhay po namin. Lord, we pray as we depart temporarily, tulungan niyo po kami na mamuhay ayon sa iyong salita, hindi ayon sa nais namin, Panginoon Diyos. Ama, akin pong pinapasalamatan, salamat Panginoon, kasama po namin. May bisita po kami ngayon. Kasama po namin si Dave at si Jen. Ang mag-asawang ito, Panginoon Diyos, ay kahabagan niyo po sila, Panginoon. They are seeking help to you, and we pray, Father, that they should to respond. We know that you are ready to help or to aid them in times of their needs. But they should respond to you, O Father. Response first to the gospel. They should to accept the gospel with all their hearts. And other thing that they should to do, O God. Also, salamat Panginoon, kasama po namin ang Galvan family. Salamat Panginoon, kasama po namin ang Cabrillos couple. Pagpalain niyo rin po sila, Panginoon Diyos. They are desiring to have another baby o bunso or pangalawa o hanggang pangatlo. According to your will, Panginoon Diyos, we pray for their desire. Also, aking pong ilapit, Panginoon, yung mga kapatiran po namin, job seekers, like Brother Jimwell, Brother Raymart Santiago, Sister Jasmine Santiago. Kayo po, Panginoon, na magbigay ng trabaho sa kanila na kung saan with favorable time, na may time sila sa pag-church, may time sila sa inyo, at hindi po sila mawawala sa kalooban mo. Tulungan niyo po mga kapatiran na ito. Also, yung mga candidates for baptism po namin, we are praying for Joel, Mariel, Mitch, Orlan, Richmond sa Kuwait, si Joanne sa Kuwait. Nilalapit ko na rin po si Dave, ganyan po si Robert, Panginoon. Kayo po yung kumilos sa kaila. Also, yung preparation po, Panginoon, ng ongoing preparation ng anniversary ng Kuwait, tulungan niyo po si Brother Benji Kabatik at ang kanyang asawa na Sister Arlene Joy, bagamat siya po ay buntis. And kabuwanan na po niya, Panginoon Diyos. We pray, Lord, may you help them. And the brethren, si Sister Romina, tulungan niyo po siya, Panginoon Diyos, sa kanya pong magiging new career. Nagagamitin niyo po, Panginoon, upang makapag-stay siya doon, makapaglingkod siya kasama mga kapatiran sa inyo through a gospel minister, Panginoon Diyos, as a gospel minister. And Brother Joshua and Sister Joanne and Brother Richmond, Panginoon Diyos, nawa ay maunawaan po nila yung bautismo at pagbabautismo po sila, Panginoon Diyos. Also, akin pong ilapit, Panginoon Diyos, yung pong Lumage family, ang kailan pong flight sa May 23, nawa, Panginoon Diyos, we pray that may you prepare all the documents that their needs. Yung pong hindi magkaroon ng aberya, yung pong visa ni Preacher Albert, nawa, Panginoon, we pray for your favor sa immigration sa UAE and even sa Kuwait immigration, Panginoon Diyos. Also, Lord, amin pong ilalapit sa inyo yung situation po namin dito sa UAE. We are praying, Panginoon, yung protection mo sa bawat isa. Ganun din, kayo po, Panginoon, ang mag-intervene sa situation sa Middle East. Nawa, Panginoon, ay alam po namin na ito'y nakasulat na sa Biblia, at kaya po kami ay naka-mindset na that this will happen. This is the fulfillment of thy words
That's why we should to be happy, we should to be glad that the fulfillment that in the scripture will happen, Panginoon Diyos. Also, akin po yung lapit, Panginoon, yung Guadalquivir family. Kalooban mo po, Panginoon, sa kanila to start the ministry in the Philippines, sa Mexico, Pampanga, Panginoon Diyos. Tulungan niyo po si Preacher Andre na magamit po sila sa gospel ministry, sa expansion ng gawain ng gawain niyo po, Panginoon Diyos. Nilalapit ko po, Panginoon, ang Manuel. Si Sister Lawrence na may magkaroon ng day off ng Sunday. Ganun din po, Panginoon, akin din nilalapit si Brother Marvin. Nawa, Panginoon Diyos, tulungan niyo po siya na gawin ang kalooban mo. Alam po namin na mahalaga yung paghahanap buhay, ang mahalaga ang financial to sustain the needs of the family. Pero mas mahalaga, Panginoon, sa inyo na ang pamilya ay magkakasama-sama sapagkat yun ang kalooban mo. Hindi mo po dinisenyo ang isang institute na hiwa-hiwalay. Ang pamilya ay isang institusyon na unang ginawa mo, Panginoon Diyos, na hindi dapat magkahiwa-hiwalay. At ganun po, nilapit ko po ang Judd couple, si Brother Kevin, kung sino man, Panginoon, kung ano man kalooban mo sa mag-asawa, i-prepare niyo po yung documents na kailangan ni Sister Grace upang makasama ang kanyang asawa na si Brother Kevin sa USA. Kung hindi man po, Panginoon, kung mas able na makapunta si Brother Kevin sa UAE, magkasama lang po sila, Panginoon Diyos. We are praying for your will. Also, yung Empress ko po, hindi po namin kasama. Tulungan niyo po sila, Panginoon Diyos. Si Jenna Joy, nawa ay kumilos po kayo sa kanyang puso. Nawa, Panginoon, iligtas niyo po siya. Tanggalin niyo po siya doon sa pagkapako sa relihiyon, sapagkat ang relihiyon ay hindi nakapagliligtas. Walang ibang magliligtas ang aming kaluluwa, kundi ang Panginoong Hesukristo, ang Ebanghelyo ni Kristo. Naway tulungan niyo po si Jenna Joy, asawa ni Brother Sandro. Sister Maricon, ngayon ay may masama yung pakiramdam sa pagod. Naway tulungan niyo po maka-recover ang kanya pong katawan sa pagod, Panginoon Diyos. Mga kapatiran po namin, di namin kasama. Si Tita Mercy, si JC May, Sister Iris, si Brother Sandro, hindi po naka-attend ngayon. Sister Lawrence, at yung iba pa mga kapatid, Sister Shermaine, naway makaroon sa day off. At ganyan po, Panginoon. Si Brother Ronnie, matagal nang hindi namin kasama, naway kayo po, Panginoon, ang kumilos sa kanya. And also, yung mga bisita po namin, kayo po magpala sa kanila, Panginoon. Akin din po ilapit, Panginoon Diyos, yung kahilingan ni Preacher Benji Serapion na nawa, Panginoon, yung kanyang pong salary, kayo pong kumausap sa Katrina admin or sa office po nila na maibigay yung salary ng mas maaga. Naway tulungan niyo po si Preacher Benji Serapion, maging Panginoon Diyos yung camp ng plumb liners sa Pilipinas na ang host ngayon ay ACBC. Naway tulungan niyo po sila na nawa ang camp na ito ay mas lalong magpatibay ng kanilang pananampalataya ng kailang gagawin, especially the team is striving together for the sake of the gospel. We pray, Father, na naway maging instrumento na maraming mga kabataan ang siyang magsuko ng buhay upang ipalaganap ang Ebanghelyo ni Kristo sa aming bansa, lalo't higit sa aming bansa, Panginoon, na kung saan ay napakagulo ngayon. Akin na rin pong ilalapit, Panginoon, ang aming presidente. Simula sa presidente, sa lahat ng mga liderato ng aming pong bayan, na mahal namin bayan Pilipinas, Panginoon, kayo po yung kumilos. Wala na po kami magagawa kundi ipagkatiwala at didepende ito sa inyo. Kayo lamang po, Panginoon, ang kayang kumontrol sa lahat ng bagay. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon. Salamat, Panginoon, sa salita mo namin po napakinggan. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo sa bawat isa. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay amin pong ibinabalik sa iyo. Ito po ay dalangin po namin sa pangalan po lamang ng aming Diyos at tagapagligtas sa Jesucristo. Amen and amen.
Okay? God bless you all and you are dismissed. Okay? May I have the couple? Magpapicturean tayo. Mr. Virgie, come on. Kasama na rin siguro yung family para kasama sila.